Praise God. Good morning to everyone. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Good morning and welcome to the worship service here at GCF Montalban. As we start, allow me to read Psalm 40, verse 1 to 3. I waited patiently to the Lord. He turned to me and heard me cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Praise the Lord. Hallelujah. As we sing praises to the Lord, inanyayahan ko po na tumayo po tayo lahat. At lumapit po tayo sa Panginoon at tumulog po tayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Nakikita mo po ang mga puso ng bawat anak mo na naririto, Panginoon, upang ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. We are here, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At patuloy po kami, Panginoon, lalapit sa inyo na may kabanalan, Panginoon. We give you a highest praise, Father God. At sa lahat, Panginoon, na gagawin namin sa apat na sulok na lugarang ito, Panginoon, iparanas mo ang iyong presensya at tunay na pagmamahal sa mga anak mo na naririto, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang aming patuloy na pinapupurihan, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yes, hallelujah! Patuloy po nating awitan at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sama-sama po tayong pumalakbak at sumayaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin, I am free!
ikaw ang Diyos na patuloy na papalaya sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, aming mga struggle sa buhay. Panginoon, tanggapin niyo po kami bilang anak niyo. Patuloy, Panginoon, na nagtataas ng ikaw ang Diyos na dakila, na patuloy
for the freedom, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay makaupo na po. Tayo ay patuloy na manalangin sa Kanya. Pagkakataong ito, Panginoon, na kami po iyong muli tipunin upang minsan pa, Panginoon, sambahin ka namin sa katotohanan, Panginoon, at purihin sa umagang ito. O Diyos, minsan pa, Panginoon, kami po humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, sa aming mga naisip na salita, narinig at nagawa, Panginoon, patawarin mo po kami sapagkat batid namin, O Diyos, na kami po ay mga makasalanan na wala pong magagawa, O Diyos, kung wala po kayo sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, sa inyo po namin isinasamo, idinadalangin ang lahat-lahat sa aming mga buhay na ito, sa sambahan na ito, O Diyos. Dalangin ko po, Ama, na samahan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu. Naway, O Diyos, tulungan mo po kami na huwag ma-distract sa lahat ng gawa ng kaaway. Bagkus nakatuon lamang ang aming puso't isipan, ang aming pakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. Dalangin ko po, Ama, na ang iyong gagamitin ng aming pastor na magbahagi ng iyong mga salita. Bigyan mo po siya ng malinis na puso at kaisipan, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy kaming mabless sa mga mensahe niyo po ngayong umaga sa bawat isa sa amin, O God. Lord, dalangin ko po, Ama, ang GC Montalban, O Diyos, na patuloy mong pagpalain ang bawat kapatiran, Panginoon. Pagkaisahin mo po kami sa iyong pag-ibig, kaisipan at sa gawa, Panginoon, upang sa ganon, Ama, makita ang iyong pag-ibig at kapayapaan sa aming mga buhay, Lord. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na nasa inyo ang lahat. Kaya naman, Ama, sa umagang ito kami po ay nagsusumamo. Idinadalangin namin, Ama, ang aming bansang Pilipinas na patuloy mong pagkabalutan ng iyong banal na dugo at bigyan mo po, Ama, ng malinis na puso at kaisipan ang lahat ng aming mga namumuno. Simula, O Diyos, sa aming Presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan, Lord. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-abot sa bawat isa sa kanila. Mabago nawa ang kanilang mga pananaw, Panginoon, at makita ang iyong ginawang halimbawa ng iyong anak na si Jesus, na kung saan, Panginoon, nagpakahirap para sa kaligtasan ng bawat tao. Kaya naman, Ama, marapat lamang na sila po o siya po ang halintularan ng lahat ng mga namumuno sa aming bansa. Maging sa aming mga mamamayan, O God, idinadalangin ko po na magkaroon ng disiplina ang bawat isa, patuloy na sumunod sa kung ano ang itinakda ng batas, Panginoon. Tulungan mo po kami dahil nasa inyo po ang kapangyarihan upang magbigay ng malinis na puso at pagsunod ng mga isipan namin na kung ano ang mabuti ay siyang marapat na gawin ng bawat isa, lalong-lalo na po kaming mga mananampalataya, O Diyos. Tulungan mo po kami na maging encouragement sa bawat isa, Panginoon, at kayo po ang makita sa aming mga buhay at patuloy na mapapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aking samot dalangin. Amen. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Luke chapter 4, verses 18 and 19. Again, Luke chapter 4, verses 18 and 19. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 18. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. It's good to see you again. Ano po, at tayo po'y natutuwa dahil nagkasama-sama ulit tayo. At naniniwala ako mga kaibigan, ano po, kung kayo po'y first time or second time, salamat po sa Panginoon. Ano po, kayo po'y dinala dito. Meron po bang mga kaibigan na mga first timer dyan? Mamaya i-recognize kayo. At maging sa ating tinatawag na Facebook Live, no po, naka-tune in sa atin. Salamat po, pagpalain po tayong lahat. At again, welcome sa GCF Montalban. So bago tayo mag-dive into our message this morning, tayo po ay manalangin muna. Let us commit this time to the Lord. Father in heaven, we thank you for the privilege of hearing your word this morning. Ikaw po ang mapakinggan namin, Panginoon. At tanggalin mo po yung lahat na pwedeng maging hindrance, Lord, sa amin para mapakinggan ka namin na malinaw. Continue, Lord, to speak to us personally and even lead us, Lord, into transformation, Lord, na nais mo po sa aming mga buhay. Again, Lord God, continue to bless us with your presence. In Jesus' name, amen. Tayo po ay nasa huling linggo na. Biruin nyo, di ba? Ang bilis sa panahon, no? Last Sunday of the month na tayo. At syempre, ito pa rin po yung tinatawag nating tema natin for this month, no? Yung breakthrough. Meron lang akong question sa inyo. What are the things you've always wanted to do but never had the chance to accomplish? Meron po ba kayo sa buhay nyo, no? Siguro mga past years na gusto nyong magawa, ano po, at marating, pero hindi nyo pa rin siguro magawa, ano po. Sana this year, sabi doon, ay mangyari ito. What changes do you want to make this year to become better? Kung meron man tayong project nga raw this year, ay yung sarili natin, ano po, to become better, no? Kaya nga new year, new you. Di po ba? Dapat po tayo po ay nagiging better individuals. Araw-araw po tayo po ay lumalago. At alam nyo po ba, whether you admit it or not, meron po tayong mga bagay na gusto natin baguhin sa sarili natin, pero hindi natin mabago-bago. Amen po ba? May mga struggles tayo, siguro sa atin, no, tayo lang nakakaalam, may mga inner struggles, may mga issues tayo sa buhay natin, but hindi pa rin hanggang ngayon. Siguro nagkaroon tayo ng resolution this month. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan kung sa sarili mo lang ikaw ay mananangan, no? If you just rely on yourself, on your power, ano po, sa sarili mo, it would never happen. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin. Kaya nga po mga kapatid, yung sinasabi natin breakthrough, yung mga bagay na hindi mo makaya ay makakaya mo na. At sana, ano po, this year, ito po yung malagpasan mo na, mapagtagumpayan mo na. Kaya po mga kaibigan, dapat po manangan tayo sa Diyos. Come to think of it, no po, ilang taon na tayo na gusto natin mabago, pero wala pa rin naman nangyayari sa buhay natin. Gusto natin maalis yung galit natin, yung bitterness, yung unforgiving spirit, but still, up to now, no po, 2026 na, ganun pa rin ang struggle natin. Baka kasi, tayo po'y nananangan, we rely solely on ourselves, mga kaibigan. Kaya po si Jesus, ano po, nung panahon na siya po'y nagsisimula, as we have read earlier, panahon na siya po'y nagsisimula, ito po yung minention niya, mga kaibigan, na siya po ay pumunta rito, hindi lang para magligtas, kundi para magbago ng buhay ng tao. He is in the business of transformation. Yung hindi natin kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Di po ba? Yun eh. At pag binasa natin, balikan natin, sabi nga po dito, mga kaibigan, ano po, dito po sa tinatawag nating Luke 4,
Ayan, no? Pakipindot po. No? Dito sabi niya, the Lord has anointed me. Sabi doon, di ba? Mga kaibigan, no, sa Luke 4:18 na binasa po natin, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Si Jesus mismo, tumayo siya sa synagogue while they were reading the prophet Isaiah's letter or written letter ni Prophet Isaiah. Sinabi niya, biglang siya yung nagbukas at sabi, sumigaw siya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ibig sabihin po na anointed dyan, very clear sa kanila yan, anong panahon nila. Pag sinabi anointed o anoint, ito po ay pagpahid, paglalagay ng oil. At ito po ay simbolo that God has chosen that person. Ito po ginagawa sa kings at sa mga priests. Kagaya po ni King David, no? Kung babalikan natin yan, inanoint siya ni Samuel. So ang sinasabi dito ng Panginoon, ni Jesus, siya ang anointed one. Do you know that yung word na Christ or Christo sa Greek means anointed one? Hindi po yan Jesus Christ para ipilido yung Christ. Hindi po. It is a title na the Lord has chosen, God has chosen Him to become a Savior. Kaya nga Jesus means Savior. He is the anointed, He is the chosen Savior of the whole earth. In other words, mga kapatid, siya yung pinili ng Panginoon to proclaim freedom, kalayaan sa mga naalipin. Amen po ba? Iyan po yung message niya. Parang sinasabi ito ang mission statement ko. Nagsisimula pa lang kasi si Jesus after His 40 days, mga kaibigan, na temptation. No po, pag binasa yung previous passages, it denotes, no? Pinapakita doon kung paano siya nagsimula, 40 days without food, without drinks, at nung panahon na natapos na niya, mga kaibigan, ito sinabi niya, ako ang inyong tagapagligtas. Amen po? Na magbibigay sa inyo ng pagbabago. Maganda pong isipin natin bago man lang matapos yung ating buwang ito, January, ano po, ay makita natin, meron po ba talagang pagbabago sa buhay natin? Or tayo po ba ay nagiging better individuals? Paano po? Ano po mga bagay na makikita natin dito sa verses 18 and 19 na gusto ni Lord na tayo po yung magkaroon ng pagpapalaya or freedom? Una po, mga kaibigan, meron lang po akong 4 na P's. 4 P's, mga kapatid. Ha? Alam ko, medyo sanay tayo dyan sa P's na yan, 4 P's na yan. Ano po? Ewan ko lang kung binigyan pa ulit ng continuation yan ng ating mga kongreso, pero 4 P's para tayo magkaroon ng kalayaan. Saan po? Dito po, basahin natin, to preach the good news to the poor. Ang una pong gusto ng Panginoon sa atin ay mapalaya tayo sa poverty. Pero ang tanong, sino po ba talaga yung mga mahihirap? Di po ba? Dalawang bagay yan. Una po, yung materially poor. Alam naman po natin yan. Yan po yung mga nasa laylayan. They were the oppressed. Ano po? They have yung financial disadvantage. Bankruptcy siguro, kakulangan sa pagkain. Ayan po yun. Mga kaibigan. Pero mga kapatid, tandaan natin, yung kayamanan, it does not guarantee na yung tao ay maganda yung pag-uugali. Ano po, di ba? Hindi komot mayaman ka, nasa iyo na lahat, nasa posisyon ka, maganda na ang iyong tinatawag na pag-uugali. Kaya nga tayo ngayon, di ba, may mga corruption eh. Sino yung mga gumagawa ng injustices? Sino yung nagko-corrupt? Sino po? They were in position, they were in power, at nasa kanila ang lahat, pero still, ano nangyayari? Kulang pa rin sila. Hindi sila nagiging sapat. Naunawaan niyo po ba ako? Ayan, po. Pinapaliwanag ko lang, hindi po ako nagagal. Para kasi nadadala yung emotion ko, di ba? Sa mga balita talagang, nadadala tayo. So, hindi lang po materially poor, ang sinasabi dito, kundi spiritually poor pa rin. No, nung sinabi ni Lord, yung sinasabi, Macarius, so blessed, no, sa Matthew 5, sa Sermon on the Mount, sinabi niya, blessed are the poor in spirit. Hindi ibig sabihin niya talagang mahirap, kundi ito yung spirit. Ibig sabihin, ito yung mga taong ina-admit nila that they need God. Ano po, ito yung mga taong hindi mabubuhay na wala ang Diyos.
They are broken and they are hunger before God's presence. Ito po yun, yung mga papapalad yun, yung naghahanap ng Panginoon. That is the positive side of being poor in spirit. But the negative side naman, yung mga tao naman na yung mga taong, hey, di ko na kailangan si Lord. I am self-sufficient, sapat na ako, lahat ay nasa akin na. Yun naman po yung negative side. At ito, ang makikita natin nung panahon na bumisita si Jesus sa 7 churches. Do you remember that? No? Sa Revelation, isang church po dyan, yung Laodicean church. Ano sabi ni Jesus? You say, I am rich and well off. Hindi ko na po patataasin yung kamay kung sino dito mayayaman at well off. I have all I need. Yung pala yun. No? Hindi lang material, kundi yung lahat parang sapat na siya. But, sabi ni Jesus, you do not know how miserable and pitiful you are. You are poor, naked. Di po ba? Meron kasi mga nagsasabing ganyan, lalo na siguro ilan sa atin, nag-invite tayo. Bakit? Ano mapapala ko dyan sa church? I have all that I need. Self-sufficient na siya. Pero mga kaibigan, tandaan po natin, ito po'y sinabi niya sa isang church. At kapag binasa niyo po yung previous, magugulat po kayo, pag binasa yung previous verses, it talks about the lukewarm Christian, lukewarm church. Yung hindi mainit at hindi malamig, maligamgam. Ito po yung mga Kristiyanong sakto lang. Sabi mo nga sa katabi mo, sakto ka lang ba? Di ba, no? Yung hindi siya mainit, basta ako ligtas na, that's it. No? Parang ganon. At wala nang ganang lumago pa, mga kapatid. Ayaw ni Lord yan. Alam niyo po ba, itong word na neither hot nor cold, ito raw ay parang stream yan eh. Ano po, pag binasa nyo talaga, pinag-aralan nyo talaga historical background yan, ito po yung ilog na may mainit na talaga nakaka-warm ng body at may malamig na nakaka-refresh. Kapag daw hindi ka ganon, you are not effective. Wala kang saysay. So merong mga Kristiyanong ganyan, nasa gitna lang. Basta siya, ligtas na, tapos na. Wala nang kagustuhang lumago. Mga kaibigan, mga kapatid, yun po yung concern dito. Kapag ka ganun ka, ano sabi doon? I will spit you out. Iluluwa kita. Ibig sabihin, you are displeasing to the Lord, mga kapatid. Kaya po kung wala kang goal this year na lumago, na magkaroon ng maturity, ma-revive ulit yung passion mo to serve the Lord, definitely you are spiritually poor. Mga kapatid. Kaya po si Lord ay nagsasabi na the good news, mga kapatid, ay dapat po tayong patuloy na mapalaya sa ganito. Kaya nga sabi dito ni Jesus or ni Paul, speaking to Jesus, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Kausap niya po dito ay mga Kristiyanong kagaya natin, na sinasabi, although tayo po'y pinalaya na, natanggap na natin si Kristo kasi nagkaroon tayo kalayaan, pero wag na raw tayong magpa-alipin pa ulit. Hindi natin alam, tayo po'y nagiging alipin ng complacency, na self-righteous perhaps, mga ganyan. Dapat po ay magpatuloy daw tayo, stand firm. Kung pinalaya ka na ni Kristo, dapat mabuhay na tayong tuloy-tuloy na malaya. So in other words, we are being warned here. Ano po, binibigyan tayo ng warning dito na check ourselves. Baka tayo po'y nandun na sa pagiging kakulangan ng passion to serve the Lord. Baka kailangan pa natin may tutulak sa atin. Nay, Sunday na. Sunday pala. Ay po ba? Meron pa sa atin mag-check na, Sunday, bakit ako magsisimba? Ikaw ang prayer. Patay tayo dyan, no? Kaya magsisimba dahil prayer leader lang po pala siya. Baka ganun na tayo, kaya po, we need to be free from poverty. Pangalawa po, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ni Lord, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim freedom for the captives. Yung pangalawang P natin na makikita natin dyan ay prisoners. Freedom from bondages.
alam nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, yung kalayaang ito ay hindi lang yan, no? Makikita natin, no? Na meron pong tinatawag na nakakulong. Hindi po lang yan ng mga taong nakakulong. Literally, ang kailangan ng kalayaan. Sa atin po, malamang, sa hindi natin aminin, mga kapatid, tayo po yung nagkakaroon tayo ng kailangan natin ng freedom from guilt, yung ating mga fears pa, anxiety perhaps. Kasi po ang katotohanan, mga kapatid, yung mga nakakulong, hindi yan makakalabas kung wala ang tulong ng nasa labas. Tama po ba yun? Yung mag-aasikaso ng papeles nila. Every Friday po, kami po'y bumibisita dito sa Station 13, Payatas. Ng grupo namin from Human Nature. Nagbibigay po kami ng lunch sa kanila at mga minsan grocery, mga sabon, ayan. Kaya parati kami nabibisita dyan. Every Friday yan. At alam nyo po ba, mga kaibigan, gusto nila makalaya pero may ibang nagpoproseso sa kanila. Yung nasa mga pamilya na nasa labas. Anong pinapakita dito? Kung minsan tayo gano'n, gusto natin lumaya, gusto natin magbago, pero hindi natin kaya magbago on our own. We need the outside power of Jesus. Nakikinig po ba kayo? Kaya ang tagal-tagal mo lang, parati nagre-resolution ka, every year na lang, walang pagbabago. Bakit? Hindi mo kayang baguhin, hindi mo kayang makawala sa mga tanikala. Ang kailangan mo ay tulong ng Panginoon. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon. Natatandaan ko po, ito po, totoong story ito, si Orlando Macaspac. Ang pangalan talaga. Orlando Macaspac. Alam niyo po, ang nangyari sa kanya dahil magulo yung pamilya niya, siya po'y galing sa isang mahirap. So, ang ginawa niya, nagkaroon ng mga tinatawag, naging drug dealer siya. At siya po'y nakulong, paulit-ulit na kakulungan. Pero alam niyo po, mga kaibigan, meron siyang kapatid na patuloy siyang sinasabi, bumalik ka na kay Lord. Tanggapin mo ng Panginoon. Alam niyo, nangyari, mga kapatid, namatay na po yung kapatid niya. Still, na doon pa rin siya nakakulong. At siya po'y nakapatay pa sa kulungan. Ganon po kagrabe. Pero one night, isang gabi po, mga kapatid, doon niya na-realize na talagang sobra na. Siguro talagang hindi na niya magawa yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya po, doon panahong yon, umiyak siya sa Panginoon at tinanggap niya si Lord. Orlando Macaspac po. So in other words, mga kapatid, in short, na-discover niya yung tunay na kalayaan pala, true freedom, mga kapatid, ay hindi po nakasalalay sa bukas sa pinto ng rehas. Ang tunay na kalayaan daw, it is when you open your heart to Jesus, when you surrender your life to the Lord. Doon ka lang magiging malaya. Amen po ba? Ayun po yung ino-offer ni Lord. If you want to be free, tayo ay hindi man tayo nandun sa isang selda ng kulungan, pero ilan sa atin dito siguro naka-bandage in loneliness, kalungkutan, depression, anxiety, or anumang mga tinatawag na stress. Pero ang tandaan natin, si Kristo po ay nandito. Sinasabi niya sa atin na tayo po'y kaya niyang palayain. He is the anointed one. Natatandaan ko yung panahon nila Pablo, di po ba, nakulong sila Pablo, si Silas. Pero one time, alam niyo po, nung sila po'y pinalaya na anghel sa Acts chapter 16, di po ba? At ano sabi ng jailer, yung nagbabantay sa kanila, kasi nakita niya, lumaya, ibig sabihin nun, pwede siya, hindi naman pwede, talagang papatayin siya. Kasi nakalaya yung prisoner. Pero ano sabi ng jailer dito po sa Acts 16? The jailer called her lights, 4 lights, rush, sabi doon. Ano nakalagay po dyan? Sabi dito, rush in and fell trembling before Paul and Silas. Kasi nga nakalaya sila Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Siguro itong saved na ito, mga kaibigan, dalawang dahilan niya, Saved para yung buhay niya, hindi mapatay siya, hindi mapanish siya. Di po ba? Pero ano sagot nila, Pablo? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your
household. Di po ba? Ang sinabi ni Pablo ay hindi physical, kundi spiritual. Na ang mas mahalaga, maligtas ka nga, na hindi ka ipanish, pero yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Kaya ang sagot nila ay si Jesus ang kaligtasan. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po sa ating mga pamilya, siguro sila mararangya ang buhay. Sila po ay parang kontento na nandyan. Pero tandaan nyo po, kapag wala si Kristo sa kanila, sila po ay nakakulong pa rin sa kasalanan. Wag po tayong pumayag na hindi po natin sila makakasama sa huling panahon. Amen po ba? Kaya po itong tinatawag na ang fulfillment ni Jesus, mga kapatid, sa mga poor, sa mga prisoners, ay kaya po nung panahon siya nagmi-minister, pinapakain yung mga nangangailangan, at siya rin po yung nagpipreach. Why? Kasi alam niya, hindi sapat yung physical na kalayaan. Ang kailangan nila ay kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. Kaya po, mga kaibigan, magandang tingnan po natin yan. At kapag ang Panginoon, how Jesus releases us, paano ba tayo pinapalaya? He acquits us. Di po ba? Pinawalang sala. Pag binasa niyo Romans 5 verse 1, tapos sabi dito, He has been justified us through faith, and we have peace with God. Yung word na justified, declared innocent yan . Di po ba tayo ngayon, medyo may mga hearing ngayon sa Senado, kaya minsan may mga traffic na ngayon dito sa Payatas, Diyan yata inilagay ang ating, Pero mga kapatid, tayo po, lahat tayo, talagang tayo po guilty. Ayaw man aminin, makasalanan po tayo. Pero dahil kay Kristo, siya'y namatay sa krus, binayaran ng ating kasalanan, kaya po tayo dineklarang innocent. Just as we've never sinned. Yun ang ibig sabihin, justification . Just as if you have never sinned. Hindi ka nagkasala. Kaya nga ang tawag sa Tagalog dyan, pinawalang sala ka. Hindi ibig sabihin, wala kang kasalanan. Hindi, makasalanan nga tayo. We deserve hell. Pero dahil kay Kristo, mga kapatid, siya po yung naging kabayaran ng ating kasalanan. At hindi lang yun, kundi He gives us a new identity. Tayo po dating hindi anak ng Diyos, ngayon po ay naging anak tayo ng Diyos. At we have, mga kapatid, a new master, si Jesus. Kaya nga sabi doon, hindi lang siya Savior, but Lord. Sabihin nga po natin, Lord. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi mo lang siya tinanggap na Panginoon, na tagapagligtas, kundi tinanggap mo siya bilang Panginoon mo na ng iyong buhay. Alam niyo po yung freedom, even panahon natin ng mga bata pa tayo, di ba? At hanggang ngayon, gano'n naman parate, Pag sinabing kalayaan, yung magawa mo yung lahat ng gusto mo. That's freedom, di ba? Kaya nga freedom of speech. Kahit ano sabihin, magmura ka na sa iyong Facebook, ganyan, freedom of speech. Akala natin, yun. Yung kalayaan ay gawin mo na gusto mo. Walang makikialam sa'yo. Hindi po totoo yan. Ikaw po, kapag nagagawa mo yan, ibig sabihin lang noon, ikaw ay sumusunod sa iyong master, yung sarili mo. Nakikinig po ba kayo? Meron ka pa rin Panginoon. Ano yun? Yung sarili mo. Pag tinignan mo yung sa salamin mo, sino? Ikaw. Yung gumaganyan-ganyan ka pa Cute na cute ka sa sarili mo. Pero ang sinusunod mo talaga, yung sarili mo. You are slave of yourself. Pero mga kapatid, when you, mga kaibigan, gave yourself to the loving authority of Christ, dun mo pa lang malalaman yung tunay na kalayaan. Kapag si Kristo na ang nagahari sa buhay mo. Ayun pala ang totoong kalayaan. Kaya gusto ni Lord, mga kaibigan, hindi mo na siya tanggapin bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ng buhay mo. Doon mo palang ma-experience yung freedom. Amen po ba? Ayun po ang katotohanan. Kaya po nais ng Panginoon, mga kapatid, tayo po'y palayain sa ating mga sariling tanikala. And the last, or the third P na
gusto ng Panginoon sa atin, ito po, to recover or recovery of sight for the blind. Ibig sabihin po pala nito, mga kaibigan, gusto ng Panginoon yung ating pride ay mawala. Amen po ba? At mabawasan yung ating mga cholesterol. Ay, di pala. Iba pala yun, no? Kundi mawala yung pride natin. Alam niyo po ba, ayon po sa pag-aaral, we have an estimated 43 million people around the world na po were physically blind. Unfortunately, mga kapatid, 43 million, pero kung idadagdag mo pa yung spiritually blind, mga kapatid, mas madadagdagan pa yun. Di po ba? Kasi tayo po ay may dalawang mata nga eh. Ano po, literally, yung mata natin, pero meron ring spiritually blind. Ano po yun? Ito po yung mga taong mga may pride. Pride creates spiritual blindness. Kaya nga sabi ni Jesus, those who think they see will become blind. At tandaan po natin, nung panahon na tumayo si Jesus sa synagogue, ito po'y parang ganito, no? Parang sambahan nila yun yung synagogue, no? Mga Hudyo, even mga priests, mga Pharisees nandun, mga leaders, He is talking to them. Ano po, dahil alam nila itong passage ng Isaiah, but they still, mga kapatid, hindi nila tinatanggap si Kristo bilang katuparan, the fulfillment of the prophecy. Alam nila, pero ayaw nilang tanggapin. Kaya po sila po ay mga bulag. Alam nyo, kuminsan, yun yung nakakalungkot, no? Maraming alam sa Bible, minsan yun po yung nagbibigay sa atin ng kataasan eh. Di po ba kaya sabi sa huling araw daw, sabi ni Pablo sa 2 Timothy, always learning but never come to the knowledge of the truth. Habang tumatagal, sana hindi po tayo yun, habang tumatagal tayo sa pagiging Kristyano, minsan ayaw na natin makinig sa mga payo, sa correction. Ano po? And even sa Word of God, kahit alam na natin, nabasa na natin, but still we reject and even we deny the truth, mga kapatid. Kaya po dapat po, ito po yung ating makita sapagkat ang katotohanan, dapat rin po tayo mapalaya sa ating mga kataasan. Pride. Amen po ba? Ano po, yung sinasabi nating mga sakit natin yan eh. Di po ba? Bakit ako makikinig sa'yo? Diba ganyan, no? Kahit sinasabi, hindi, ito kasi. Alam niyo po, nung ako po'y college, siguro ilan sa atin nakaranas nito eh, no? Na, kasi working student ako nag-aaral ko ng nautical nga, no? Biro mo from Pasig, tapos ang ano ko ay Mandaluyong pa. No? Sa labas naman po, hindi sa loob Huwag niyo akong tingnan ganyan. Ayan. Di ba ba? Sa may gabis yan eh, no? Yung kalentong, ayan, yung mga panahon. Alam niyo, dahil po sa puyat, di ba? Working student ka sa umaga, mag-aaral ka sa hapon. Kaya po ako nagkaroon ng mga tigihawat dito. Buti ngayon, medyo nag-smooth na eh. Sa dami ng lalagyan ng tigihawat, sa gitna pa ng ilong. Ang lalaki, acne ang tawag doon, di po ba? Ano po, talagang grabe. Kaya medyo, nagkaroon ako inferiority complex. No? Hindi ako makatingin, ganyan. Di po ba? Mga ganon, no? Huwag natin tingnan yung katabi nyo, wala po yan. Walang tigihawat yan. Alam nyo sa atin, sa ating mga nandito mga Kristyano, ganun din, Kumot meron tayong mga degree siguro, meron tayong natapos, at nandun na sa ating status, no, grabe, ang ganda ng mga credential mo. Kaya ang sasabihin natin, pag tayo sinasabihan, even the Word of God, nire-reject natin. Bakit? May sakit tayo na acne. Ano yon? Alam ko na yan. Di ba? Alam ko na yan. Naku, very basic yan. Very fundamental yan. Pero mga kapatid, kaya po yung kababaang loob, ito po ang magdadala sa atin ng kalayaan. When we humble ourselves, mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng kalayaan. Natututo pa tayo ng mas maganda. Kaya sabi dito, di ba, sa Luke 18, sabi po dito, but the tax collector stood at a distance and would not even raise his face to heaven.
but beat on his breast. Sabi niya ganon, God have pity on me, a sinner. I tell you, sabi ni Jesus, the tax collector and not the Pharisee was in the right with God when he went home. For those who make themselves great, yung nagmamataas, will be humbled, and those who humble themselves will be made great. Sabi doon, di ba? Ang ganda, sino man nagmamataas ay ibababa. Pero sino man nagpapakumbaba, siya yung itataas ng Diyos. Kaya po anuman sana ang ating maabot sa buhay, but remember, it is God's grace. It is God's working pa rin. It is not on your own self alone. Dapat yung paa pa rin natin ay nasa lupa. Alam niyo po ba yung word na humility? No, sa Latin word na humus, ibig sabihin ng soil eh. Soil, no? Nang pinapakita dito, no, ikaw ay nilikha sa lupa, babalik ka rin sa lupa. Kaya dapat daw, tayo po ay laging mababa. Yung paa natin ay nasa lupa. Saan ka man makarating, remember that it is God's grace and not yours alone. Amen po ba? Lagi tayo maging mababa. Kaya ang prayer ni Paul, sabi daw, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know what is the hope of its calling. No, mabuksan tayo. Minsan tayo nabubulag na sa sobrang mga success, sobrang possessions natin that we forget that all our things, all that we have comes from God alone. Sabi mo sa katabi mo, galing sa Diyos lahat yan. Di po ba, no? Amen po ba? Kaya nga po, sa Deuteronomy chapter 8, basahin niyo po, ang ganda doon, Deuteronomy chapter 8, makikita natin doon, pinaalalahan na sila, pag nandun na kayo sa promised land, tandaan nyo, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng kayamanan at lakas at kapangyarihan. Hindi kayo lang. Amen. Mapalad tayo kung maganda yung ating trabaho, negosyo, meron man tayo, pero remember that it is from God. And last P, pang-apat na P, sabi doon, to proclaim the year of the Lord's favor. After we receive, no, God or Jesus in our lives, mga kaibigan, yung freedom, it's not the end itself. It should lead us to praise the Lord. No? Sabi doon, praise. Because praise rises naturally when we remember what God has done. True praise is more than music or words. It is a heartfelt response to God's saving word. Yung panghuling P ay dapat, kung naranasan natin yan, mga kaibigan, yung pagpapalaya, kaya pala gusto kanyang palayain, para ikaw ay totally masurrender mo, makapagsamba ka, makapagpuri ka sa Panginoon. And every day, the Lord has doing something good in your life. Tama po ba? Kaya dapat every Sunday, no, first day of the week, dapat nagpapakita ka. You show up para ipakita mo, Lord, salamat po. At last week, tinawid mo ko. Dapat ganon. Kasi yun po talaga yung dahilan. Kaya ka gustong baguhin ng Panginoon para ikaw ay maging magandang example that God really lives, mga kapatid. Buhay ang Diyos, kaya ka merong ganyan. At yung sinabi po, the year of the Lord, it talks about Jubilee. Jubilee, hindi Jollibee. Ang alam lang natin, Jollibee. Jubilee. Ano yung Jubilee? Ito'y kinuha sa Leviticus, sa Old Testament. Ano sabi doon? Consecrate the 50th year and proclaim liberty through, sabi doon, throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Kapag kasi 50 years na, lahat po, albaw, alipin sila, sila po'y malaya na. Pipili na lang sila kung mag-stay sila or aalis. Pati yung lupa, pagpapahingin, 50 years. At hindi lang yon, kundi yung mga pagkakautang mo, ika-cancel lahat. Ayun, parang masaya kayo sa utang ah. Hey, kakancel, 50 years, buti pa kung buhay pa tayo niyan, po ba?
Pero mga kapatid, sa verse 21, sabi ni Jesus, I am the fulfillment of this passage. Siya raw ang katuparan. Ibig sabihin nun, mga kapatid, siya talaga ang tunay na magdadala na kalayaan. You don't need, mga kaibigan, na maghintay pa ng 50 years para mapalaya ka. When you receive Jesus in your life, mga kaibigan, ikaw ay tunay na malaya. Kakanselin na niya ang lahat ng iyong mga pagkakautang. Sabi nga dito sa Colossians 1, For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. In other words, mga kapatid, kapag nasa iyo si Kristo, palalayain ka sa lahat ng kadiliman, ano man ang meron tayo. Because when Jesus, mga kapatid, died for us, siya po ang naging tunay na kalayaan natin. So kailangan po natin magpuri, praise as a response to restoration. Ano ba ni-restore ni Lord sa atin? Yung debts of sin, have fully paid. Our identity, kagaya sinabi ko kanina, has been restored as children of God. And our future is secured by His grace. Sigurado po tayo, mga kaibigan, na tayo po'y pupunta sa langit. Tingnan mo nga katabi mo kung sigurado yan. So, in other words, mga kaibigan, mga kapatid, nandun po ang tunay na kalayaan kay Kristo. The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus. At siya po'y palalayain tayo. Ano po yung mga gusto po natin ngayong taong ito? Tandaan natin, it is not on our own. Hindi mo kayang magbagong mag-isa. You need the power of Jesus. Natatandaan ko, meron po akong nakita sa Facebook. Nakita ko lang ito magandang illustration. Ito po ay si Leandro de Souza. From Brazil, 95% ng katawan niya ay tattooed. Pero alam niyo po, mga kaibigan, nung nakilala niya si Kristo, Christ didn't just forgive him, He made him new. Pinaalis niya yung mga tattoo niya. Amen po ba? Ano sinasabi nito, mga kaibigan, mga kapatid? Si Lord ay nagbabago ng buhay. Yung hindi natin kayang gawin. Siguro ang dami na nakilala nito, Pinipilit siya magbago. Ano ka ba? Nakakadiri ka, puro tattoo ka na lang. Pero when he encountered Jesus in his life, dun siya nagkaroon ng tunay na pagbabago. Kaya po, mga kaibigan, ano po yung mga bagay na umaalipin sa atin sa oras na ito? What holds you in bondage today? Siguro physically, meron tayong mga limitations. Mga kapatid, stress tayo, pagod na pagod, we are over-fatigued dahil sa trabaho. Tandaan po natin ang Panginoon, kaya niya po yung lutasin. Or tayo po'y puno-puno pa rin ng galit, puot, bitterness, mga kapatid. Or meron pa rin tayong idolatry, although sa atin, wala na siguro mga figurine, wala na mga picture, pero meron tayong itinataas pa kay Lord, yung success perhaps, possessions perhaps. May mga bagay tayong mas binibigyang halaga pa kaysa sa Panginoon. That is also idolatry, mga kapatid. Or anumang bagay na nagpapabigat sa atin, perhaps yung traumatic experience from our past. Mga kaibigan, the Lord is inviting us actually. Kaya siya tumayo para malaman natin, in Him we have freedom. At ang sabi sa John 8, di po ba? If the Son sets you free, you are free indeed. Kaya po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo as we ponder the message of the Lord, mga kaibigan. Hindi ko po kayo kilala or ano man ang mga struggles sa atin sa buhay. Siguro ilan sa atin, ang tagal na, nahihirapan. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, He is the anointed one
the one who can set you free. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kalayaan. Ano man pong mga struggles yan, inner struggles, ano man yan, the Lord has the power, mga kapatid. If you will humble yourselves, kung ikaw ay magpapakumbaba, aaminin mo, Lord, marami na akong pasakit sa buhay. I need you this morning. And the Lord is very much willing to help you, to lighten up your burden, and even to remove all your frailties. Sige po, yuko natin mga ulo. Let us pray personally. As our music team, praise and worship team will sing yung second song natin today. Let us meditate the Word of God this morning, mga kapatid. Yuko natin ating ulo. Talk to the Lord personally. Hayaan natin na isuko natin ang lahat ng nagiging kabigatan natin. Yung mga goals natin, gusto nating mangyari, the Lord is a Lord of breakthroughs na that. Siya po ang pwedeng tumulong sa atin para maging posible yung nais nating pagbabago sa buhay natin, sa ating pamilya, or sa ating mahal sa buhay. You cannot change anyone. Hindi natin kayang baguhin sino man sa paligid natin. Only God can do that. Lumapit tayo sa Lord sa oras na ito. Yes, Lord, we come before you. We ask for your grace, Lord God. Yes, Lord. Touch each and every one of us, Lord, right now. Kumilos ka po. Ipuin mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord, may the spirit of freedom be upon us, Lord. Oh, Holy Spirit, kumilos ka po sa amin, Lord, sa oras na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sabi mo sa iyong salita, where the Spirit is, there is freedom. And we know, Lord God, that your Spirit, our God, the Spirit is here, Lord God. You are setting us free right now, Lord. Sa anumang kabigatan meron kami, Panginoon. Sa anumang problema meron kami, sa mga issues, inner struggles namin, Lord. Panginoon, sa iyo po kami umaasa, Lord God. Because we know you came here to set us free, to set the captives free, Panginoon. Kaya po, O Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagtugon niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, for touching each and every one of us, Lord. Lord, for helping us to open our hearts to you, Lord God. Thank you, Father God. Marami po salamat sa kalayaang natanggap po namin sa oras na ito. Tunay na kami po'y malaya na dahil si Kristo na ang aming Panginoon ng buhay namin. Ama, salamat po, Panginoon. Yes, Lord God. Thank you. Thank you for your embrace. Thank you for touching us sa oras na ito, Panginoon. O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala yung lahat ng
ano man meron kami, mga burden namin, Lord, sa iyo na po namin binibigay ito. Thank you for transforming us, Lord God, by your word and by your spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Thank you, Pastor Arden. Napakasarap isipin, no, na sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, meron palang pag-asa. Meron palang chance or isang araw na makikilala natin ang Panginoong Yesus at magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan. Amen. So, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. So, God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as an evidence of His great love. We give because we love Him. So just before we sing our offering song and pray for the offering, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, so which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministry as the Lord leads you to do so. So this is over and above your tithes for the Lord. If you need any envelopes or these envelopes or pencils, please raise your hand. Our ushers was there to assist you. So you can also have an option to send your offering to our online banking, and po yung ating account number, naka-flash sa ating screen. And also, inserted in your bulletin is our praise and prayer item. So pwede nyo po isulat yung mga pinagpapasalamat nyo sa Panginoon, or pag meron kayong prayer request, pwede nyo po siyang isulat doon. Yeah, you can write your thanksgiving and prayer petition to the Lord. So after writing, you can drop them in the box provided in the usher's table. Andun po sa likod. Ayan, doon po sa ating box. Kasama po, hawak po ng ating mga ushers. So also, we would love to be with you in our midweek prayer service, or midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 p.m. to 8:30 in the evening. So pag free po kayo, meron po kami dito na midweek service or prayer time. We would also briefly acknowledge our flowers for today, are offered to the Lord by Sister Mirna. And also, flower offering is open. Sa mga gusto po ng mag-offer sa ating flowers, andito po ang ating registration sa likod, sa usher's table. You can register your name at yung time ko kailan nyo po gusto mag-offer. So if everyone is ready to worship the Lord through giving, let us all stand once again and sing our offering song. Ng lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo. Salamat dahil nararanasan namin yung kabutihan mo, nararanasan namin yung blessings mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming makita na isang mabuting bagay ang pagbabalik sa iyo, Panginoon. Lord, we are also praying sa mga nangangailangan. Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanila, O Diyos. Ikaw po ang gumamit ng sitwasyon nila para mas makilala ka nila sa kanilang buhay. Muli binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. For our announcements, first announcement is evangelism ministry. So, good morning. Jesus said, "Let the children come to me." Are you equipped to lead
them to Jesus. Join us for a specialized training session designed to empower us with the tools and heart to share the gospel effectively with children. So we would like to invite everyone to our kids evangelism training on February 7 this year at 2 p.m. in the afternoon. So what to expect? Learn age appropriate method for explaining the gospel, how to answer tough questions from kids, and ways to make the message for Jesus stick. Again, Proverbs 22:6 says, train up a child in a way he should go. Even when he is old, will not depart from it. So kapag nahihirapan tayo kasi ang daming tanong at ang daming, alam niyo po yun, reaksyon ng mga bata. So ito po yung isang way para makatulong sa atin. So next, announcement for Care Ministry. Again, we are inviting everyone to join Basic Counseling 101, an introductory session designed to equip you with essential counseling principles and practical skills for listening, understanding, and helping others more effectively. So this will be held on 2 Saturdays, February 14 and 21, 1:30 p.m. in the primary room, and will be facilitated by our resident pastor, Pastor Arden. So join us and equip to minister with grace and understanding. For registration, please look for Deacon Tina and Sister Weng. And for our last announcement, may call Brother Gary and Ate Shirley. Many believe the marriage course is for struggling couples, but that's not true. The marriage course provided us with the tools that we needed to keep the focus on us rather than just me. We thought we didn't need it, but the marriage course has given us the tools to connect on a deeper level. It's not about fixing something broken. It's about making something good even better. Before the marriage course, we thought that we were already communicating well. But during the course, we discovered different ways to express our love and gratitude towards each other. And that has been the game changer in our relationship. Life gets busy. We prioritize finances, work, and kids. But what about the foundation of it all? Investing a few hours in your relationship can transform how you face life together. In the rush of life, weekly date time gives you the chance to pause, reconnect, and nurture your relationship. The marriage course helps you build habits that reap a better marriage, one intentional moment at a time. The marriage course is private, practical, and designed to enrich your relationship at every stage. I love the privacy. Yeah, it wasn't group therapy. It was just us talking about what matters most. It's not about fixing, it's about flourishing. Invest in your relationship with the marriage course. Ayan, good morning po. Yan pong marriage course po natin ay sisimulan na po mamaya pagkatapos po ng ating service. Ang lunch po ay provided. Attend po tayo. And good morning po uli sa mga couples. Dahil sa nalalapit pong buwan ng February 18, tayo po ay magkakaroon ng, February 28, sorry. February 28, 5 p.m. dito po sa GCF Worship Hall. Magkakaroon po tayo ng isang gabi. Maglaan po tayo ng isang gabi para sa ating mga minamahal, sa ating couples night. Love Reboot. Isang pagkakataon ito para mag-recharge, mag-usap, at magbalik tanaw sa inyong pagmamahalan. May ano po tayo sa likod, registration. Yung pong gustong magpa-registered, pwede na po. 2 Saturdays, 1:30 p.m. in the primary room, and will be facilitated by our resident pastor, Pastor Arden. So join us and equip to minister with grace and understanding. For listening, understanding, and helping others more effectively.
Ito po ang pagkakataon natin. Ang nasabi pong event ay may registration fee na 900 per couples. Ngunit kung kayo ay magpaparegister ng mas maaga, meron tayong early birds na registration fee na 700 pesos. Sa mga couples po dyan, bihira lang po itong ganitong pagkakataon. Sana po, suportahan natin ito. Salamat po. Ayan. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service, so we can use them again for our next worship service and save for the printing cost. However, yung prayer slip na naka-insert ay para po sa inyo. Pwede nyo po siyang iuwi. So thank you for your kind understanding and cooperation. So at this time, we would like to recognize our guests and visitors. So if you came here for the first time, or second time, or third time, pero hindi pa po namin na-recognize, may we request our first-timers to stand so we can recognize you? Meron po bang, ayan, bago? Yeah, thank you for coming to in our worship service. We are inviting you to a welcome center. Andito lang naman siya sa side. So para makapag-pray tayo together or makilala ka namin. Okay? Salamat po. So, yan, I would like to request everyone to please make stand and greet everyone and yung bago natin as we sing our welcome song. So po, let us pray. Let us close with the word of prayer. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Diyos. Thank you, Lord, for setting us free. At naniniwala kami, Lord God, this year is a better year sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil kasama ka po namin, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po muli, Lord, yung aming mga trabaho, negosyo, or sa school, may mapapasok, Panginoon. Continue, Lord, to be with us for the rest of the week, Panginoon. And we expect great things from you, Panginoon, dahil ikaw nga po ang Diyos na mabuti, Diyos na tapat sa bawat isa sa amin. Kaya po, Ama, maraming po salamat, maging yung mga nakasama namin sa aming Facebook Live, Lord God, extend your gracious hands towards them at i-bless mo nga rin po sila. Again, Lord God, maraming po salamat sa aming nakasama ngayon, aming mga guests. Lord, i-bless mo rin po sila. Kilala niyo po sila at ikaw po ang magpatuloy na magpakilala pa po sa kanila ayon sa iyong biblikal na pamamaraan. O Diyos, marami pong salamat muli, Panginoon. Thank you, Lord God. At naniniwala kami, Lord God, na hindi mo po kami pababayaan ni iiwan man. Kaya po, Panginoon, we are so grateful, Lord God, to experience you today at hanggang sa mga darating na mga araw pa ng buhay namin. Kaya po, Ama, maraming po salamat, O Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Praise God. Dahil tayo pinalaya na po ng ating Panginoong Jesus, tayo po'y umawit ng I am